Masayang araw po, mga ka-PL. Nagbula-bula na naman yung bibig ni Aklang Raul Manuel. Ha? Pabiktim daw masyado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hinamon niya pa ang general, mga ka-PL. Ha? Hinamon niya. O, ito ho ang balita. Basahin ko. Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po para mabanatan natin ng ng marami si Aklang Raul. Pabiktim daw, masyado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Raul, kung pabiktim si Senator Bato, ikaw ang nangbibiktima. Nangbibiktima sa umaga at nangbibiktima rin sa gabi. Bakit nagawa, PL? Yung sa umaga kasi, nangre-recruit ng mga bata yan para dalhin dun sa bundok. Pag sa gabi naman, mga macho papi naman, macho yummy naman ang binibiktima niya. Kasi nga, akla, ganon. O, ito po ang balita. Pabikti masyado. Ayan. Hinamon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel si Senator Ronald Bato de la Rosa na harapin ang investigasyon sa drug war ng Administrasyong Duterte na hinihimok siyang maging matapang at managot sa gitna ng mga akusasyon ng paglabag ng karapatang pantao. Himay-himayin natin to. Una, ang sinabi niya, mga ka-PL, harapin daw ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang investigasyon. Okay, Raul, merong press briefing si Senator Ronald Bato de la Rosa. Napanood mo naman siguro. Napakahaba, umabot pa nga ng 32 minutos ang kanyang press briefing. May narinig ka ba na hindi niya haharapin ang investigasyon? Meron ka bang narinig na sinabing, hindi ako makikipagtulungan sa investigasyon, magtatago ako? Meron bang ganon? Wala. Haharap si Senator Ronald Bato de la Rosa, Raul, sa mga huwes sa bansa, hukuman sa bansa, pero hindi sa mga dayuhan. Maliwanag. At tulad ng sinabi ni former President Duterte na haharap siya sa hukuman natin sa ating bansa, sa mga huwes sa ating bansa, hindi sa mga dayuhan. Walang pinagkaiba din. Ganun din ang sinabi ni Inday Sara. Bakit mo nasabi ito, Raul Manuel? Bakit mo hinahamon si Senator Bato na ganito? Propaganda to, no? Alam mo naman namin yan. Diyan kayo magaling, eh. Ito pa, ang sabi niya pa, maging matapang at managot sa gitna ng akusasyon. Raul, dating general ang hinahamon mo. Kung tapang sa tapang lang, isang sako meron siguro siya. Ganyan karami tapang niya. At higit sa lahat, akusasyon pa lang. Kaya nga gustong pumasok ng ICC kasi mag-imbestiga kung totoo ba o hindi. Investigasyon pa lang ang gagawin. Sana, kaso makailang beses na silang tinanggihan,
ni Mr. Marcos, at yun isa sa mga ikinatuwa natin, mga ka-PL. Higit sa lahat, Raul Manuel, kung nakakaintindi ka ng salitang akusasyon, akusasyon pa lang, hindi pa siya guilty. Kaya wag mong palabasin dito sa sinasabi mo na parang guilty na itong mama. Ang galing nyo talaga sa propaganda, mga animal kayo. Pabiktim. Ikaw ang nambibiktima din. Pakarami yung batang kinuha sa mga magulang, dinala sa bundok, ginawa ninyong putragis kayo, ginawa ninyong frontliner para ilaban sa mga kasundaluhan. Hindi namin alam kung buhay pa hanggang ngayon. Mga magulang naghihinagpis, naghihintay na baka isang araw umuwi yung anak nila, pero wala na. Taon na ang binilang, ilang taon na, hanggang ngayon wala na. Baka namatay na. Dahil sa inyo yan, dapat kayo nga ang kasuhan eh. Mga animal kayo eh. Tapos ngayon, only in the Philippines na talaga, mga ka-PL, no? Na ang mga NPA nasa nasa Kongreso. Ewan ko, ang gulo. Bakit nananalo itong mga to? O, ito ho yung mismong sinabi niya. Ilagay ko na rin dyan. O, sipatin ko lang kasi masyadong maliit. Ang sabi po nitong akla, pabiktim masyado. Hindi pang-aapi ang investigasyon. Sinabi niya ba na imbestigahan daw kami ng ICC. Inaapi kami ng bansang ito. Inaapi kami ng administrasyong ito. Meron bang sinabing ganun si Bato? Raul, napakagaling mo talaga gumawa ng propaganda eh. Swerte pa nga ni Bato, swerte pa nga ni Senator Bato dahil binigyan pa siya ng due process at pagkakataong magpaliwanag. Abay, dapat lang. Yan naman talaga ang tama. Di tulad ng libo-libong mga Pilipino, lalo na mga kabataan, ginamit mo pa yung kabataan talaga. Pero sa palagay ko, wala namang mga kabataang nakikinig sa'yo eh. Mga kabataang NPA siguro yan. Nakikinig sa'yo. Pero yung mga normal na kabataan, tulad ng mga anak ko, hindi ka nga kasi kilala eh. Ito, ulitin ko lang di tulad ng libo-libong mga Pilipino, lalo na mga kabataan, na pinatay sa pekeng gera kontra droga dahil lang pinaghinalaan ng mga pulis. O yung mga kabataan, Raul, na nahikayat ninyo, mga nangamatay din dahil ginawa ninyong frontliner sa grupo ninyo, o pinasasabak ninyo sa gera. Diba, dapat din bigyan sila ng hustisya at dapat kayo ang managot, hindi ang gobyerno, dahil ni-recruit ninyo eh. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pagre-recruit ninyo eh. Nagpupunta kayo sa mga universidad para mag-recruit ng mga kabataan. Tinuturuan ninyo lumaban sa pamahalaan, sa gobyerno. Eto pa. He should be brave enough to face any possible charges or be held accountable. O kayo din sana. Dapat humarap din kayo sa mga akusasyon ninyo o akusasyon ng maraming mga kababayan natin na di umano kayo kasama o kasapi ng CPP, NPA, NDF. At hindi na bagong bagay sa amin yan. Matagal na naming alam yan. Kalat yan sa buong bansa. Ang nakakapagtaka lang, bakit hanggang ngayon nariyan pa kayo sa Kongreso at walang ginagawa ang administrasyong ito para imbestigahan din yung mga paratang sa inyo? Sino ang nasa likod ninyo? Sino ang nagpoprotekta sa inyo? Bakit ngayon kalalakas ng loob ninyong bumatikos na kayo din naman dapat batikusin? Kalalakas ng loob ninyo mag-ingay sa Kongreso
Sino ba kasi ang may hawak sa inyo? Sino ang nasa likod ninyo? Kayo mga ka-PL, meron po kayong idea kung sino ang amo nila? Bakit kalalakas ng loob? Nagmamalinis sa mga animal? Akala mo, napaka-linis ninyo. Marami din naman kayong biniktimang mga bata. Maraming mga pamilya ang naghinagpis na wala ng anak dahil sa inyo. O wag nyo i-deny yan, Raul Manuel, na wala kayo ni-recruit. May mga ni-recruit kayo, mga animal kayo. Wag nyo i-deny yan. O, mismo si Ka Eric ang may sabi. Minsan na-interview ko si Ka Eric. Pinatutuhanan niya na ikaw, Raul Manuel, Franz Castro, Sator Ocampo, kayo, nangre-recruit ng mga kabataan para gawin ninyong frontliner, ipanlalaban ninyo sa gobyerno, sa kasundaluhan. Kung meron ditong pabiktim, hindi si Ronald Bato de la Rosa, kundi kayo. Hindi lang kayo pabiktim, kundi kayo mismo ang nangbibiktima. Napakarami ng batang naging biktima ninyo, mga demonyo kayo. Ayos. Hanggang dito lang ho mga ka-PL. Maraming salamat po. Pag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.